Ito po yung tanong ko, Brother Eli. Doon po sa Luke chapter 23, verses 42 to 43. Pakilagay sa screen. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito po yung isang pinangakuan ng Panginoon na isasama niya sa paraiso yung isang magnanakaw. Ang tatanong ko lang po, Brother Eli, yung po bang ang Panginoon nung mamatay, and at the same time, namatay na rin yung magnanakaw, personal po ba niyang dinala sa paraiso? At saan po matatagpuan yung paraiso na sinasabi ng Panginoon doon? Let us examine first kung ano po ang laman ng nasa sa talata. At totohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. If we are going to interpret this in the norms of man, para ba lalabas, nung oras na yon, magkakasama na sila pupunta sa paraiso. Alam niyo po, mali yung ganong aspeto eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ganon po si Kristo kung magsalita, nilalagyan niya ng ngayon eh. Bibigyan ko kayo ng example, na kung magsalita siya, nilalagyan niya ng ngayon. Kung ang ibig sabihin, effective immediately, nilalagyan niya ng ngayon. Basahin natin, at 5:25 ng Juan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Paggamit niya ng salitang ngayon, ini-emphasize niya this present moment in time. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, dumarating ang panahon at ngayon nga. Ibig niya sabihin, this present moment. Parang ganun yung sinabi niya sa Lucas. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon, sinasabi ko na sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Yung po kakasamahin, hindi naman magkasama na eh. Kakasamahin. That is future. Kakasamahin kita sa paraiso. Ano po ibig sabihin? Si Kristo po, nung namatay sila pareho. Si Kristo bumaba pa sa ilalim. 3 days and 3 nights siya. Kung agad-agad sasama niya, maisasama niya sa ilalim, hindi sa paraiso. Pakinggan niyo sa unang Pedro 3. Pakilagay sa screen. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at ipinahayag ang pagtatagumpay sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga swail. Kanyo, na ang pagpapahinuod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, something like that. Nung pala po si Kristo mamatay, hindi naman siya agad bumunta sa langit eh. Nangaral pa siya dun sa mga espiritong nakabilanggo na nung unang panahon ni Noe, mga swail. Yung mga swail nung panahon ni Noe, binilanggo ng Diyos. Pagkamatay ni Kristo, pinuntahan niya pa yun eh. So, hindi agad siya pumanik sa langit. Ngayon, after 3 days, nag-resurrect siya, nabuhay siya uli. Pagkabuhay niya po mag-uli, 4 na pong araw pa siyang nangaral uli sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 1. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang, na sa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Namatay siya, pumunta siya sa kalaliman, 3 days and 3 nights siya. Pagkatapos nun, nabuhay siya maguli, nangaral uli siya sa mga apostol. Nung pagkabuhay niya maguli, hindi siya pumunta sa langit agad. Nakisama pa siya. Kumain pa nga siyang kasama ng mga apostol eh. Pagkabuhay niya maguli. 39 ng Juan hanggang 40. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag. So hindi siya agad pumunta sa langit. Ano ngayon ang kahulugan nung sinabi niya doon sa magnanakaw? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ho, kakasamahin, sa hinaharap pa po yun. Actually, yung magnanakaw na yun, wala pa sa paraiso yun ngayon.
Bakit po? Asan ba yung paraiso? Pakinggan nyo sa 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Inagaw siya hanggang sa 3 langit. Alin ba yung pinag-agawan na yun? Ano ba yun? Basa. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So, ang paraiso po, nasa 3 langit. Doon po pumunta si Kristo nung siya'y pumanik sa 3 langit. Wala ho siyang kasama ron. Nang pumunta siya, siya lang mag-isa. Hindi niya kasama yung magnanakaw. Anong katunayan? Pakinggan niyo sa 4:8 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yung bumaba sa kailaliman ng lupa, di ba nung 3 araw, bumaba siya sa kalaliman. Yung bumaba, siya rin namang umakyat. May kasama ba siya? 1, 3. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Kaya po, nung pumanik siya mag-isa lang pumanik. Ano ibig sabihin? Kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating pa ng araw yon, yung mga maliligtas, kasama yung magnanakaw, kasama si San Pablo, kasama San Pedro, kasama yung mga unang Kristiyano, dadalhin niya dun sa paraiso. Alam niyo kung kailan yon? 14:1. Pakinggan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mangyayari yun. Pagbalik niya uli, muling paparito ako. Mauuna na ako, hahanda ko yung kalalagyan nyo. I will prepare a place for you. Pag na-prepare ko na, babalikan ko kayo. Bumalik na hubas yan. Hindi pa. O, yung magnanakaw nandito pa. Ba't sabi ni Kristo, kakasamahin niya? Sabi naman niya, kakasamahin niya. Hindi naman niya sinabing, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, magkasama na tayo sa paraiso. Wala pa Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Magaganap yon pagdating na ko. Ganun po yan. Salamat po.